Nakaalerto na ang PCG sa Palawan para bantayan ang kilos ng monster ship. Ang nakakabahala, namataan ito sa 37 nautical miles lang mula El Nido, Palawan at paikot-ikot sa West Philippine Sea. Consider this as alarming at kung patuloy na lalapit pa siya, the Philippine Coast Guard will be deploying our Coast Guard vessels to interdict itong China Coast Guard monster ship. Sa laki nito, The Monster ang binansag sa dambuhalang Zhao 2 class Chinese Coast Guard Ship 5901. Kung itatapat dito ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa habang 97 meters, lagpas kalahati lang ito sa barko ng China Coast Guard. China pinalilibutan na ang buong Pilipinas. Malakas at moderno ang puwersang militar ng China. Ang kanilang puwersang militar ay nagbibigay ng kumpiyansa sa kanilang mga hakbang sa rehiyon. Kaya ganoon na lang ang pangaharas at pambubuli nito sa Pilipinas, mas lalong lumakas ang loob ng China na angkinin ang West Philippine Sea dahil naniniwala sila na kung makukuha pa nila ang mas maraming teritoryo, mas lalo silang magiging malakas at makapangyarihan. Sa totoo, hindi lang pala sa West Philippine Sea tinatangka ng China na makakuha ng teritoryo, kundi sa iba pang parte ng ating bansa. Ano-anong lugar ito sa Pilipinas? Bakit ganun na lamang kadali sa China na manguha ng mga teritoryo na hindi naman sa kanila? At ano ang dapat gawin ng gobyerno ng Pilipinas para protektahan ang ating soberanya? Yan ang ating aalamin. Sisikapin pa ng AFP ang tungkulin nitong ipagtanggol ang territorial integrity, soberanya at karapatan ng bansa. Ang insidente at pagbangga sa mga sundalong Pilipino na may mga nasaktan at nasugatan ay ilan lamang sa matinding panggigipit at panghaharas ng China. Sa silangang bahagi ng Pilipinas, Eastern Philippines, ang Benham Rice, na kilala rin bilang Philippine Rice, ay isang malawak na undersea region na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon sa Pilipinas. Ang lugar na ito ay kinikilala bilang bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf, CLCS, noong 2012. Noong 2017, iniulat ng mga opisyal ng Pilipinas na mayroong isang survey ship ng China na nakita sa Benham Rice. Ayon sa Philippine Department of National Defense, ang Chinese survey ship ay lumilibot sa lugar sa loob ng 3 buwan. Mga layunin ng China sa Benham Rice, paggalugad, ang pangunahing dahilan kung bakit naroroon ang mga barko ng China sa Benham Rice ay para sa scientific research at marine exploration. Mayaman ang Benham Rice sa marine biodiversity at posibleng mayaman din ito sa mineral resources tulad ng natural gas at methane hydrates. Kaya nagkaka-interest ang China dito. Strategic presence. Maaaring bahagi rin ito ng kanilang estratehiya upang ipakita ang kanilang presensya sa rehiyon. Bagamat hindi saklaw ng China ang Benham Rice, ang kanilang presensya sa lugar ay maaaring may kaugnayan sa kanilang mga interes sa geopolitika sa rehiyon ng Asia-Pacific. Nagpahayag ang Pilipinas ng pagkabahala at pinaalalahanan ng China na ang Benham Rice ay sakop ng teritorial na jurisdiksyon ng Pilipinas. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbigay diin na ang Benham Rice ay pag-aari ng Pilipinas at nagbigay ng direktiba na palakasin ang presensya ng Pilipinas sa lugar na ito. Noong Marso 2024, kinumpirma ng Philippine Navy ang presensya ng 2 barkong Chino sa lugar. Ang mga barkong ito ay ikot-ikot sa loob nito. Nagpatupad ng air surveillance ang Navy upang mabantayan ang mga barkong ito at maprotektahan ang karagatang teritoryo ng Pilipinas. Inawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presensya ng mga barkong Chino sa Benham Rice bilang isang malinaw na pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas na nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa hilagang bahagi ng Pilipinas, Northern Philippines, Batanes at Babuyan Islands. Iniulat na may presensya rin ng mga barko ng China at malapit sa Luzon Strait. Noong 2023, may report na isang Chinese research vessel ang dumaan sa mga karagatan ng Itbayat at Pasco sa Batanes bago ito namataan na paikot-ikot sa katubigan malapit sa Catanduanes. Bukod dito,
Sa 2024, may ulat din na may presensya ng mga barkong Tsino sa lugar habang nagsasagawa ng monitoring mission ang Philippine Coast Guard sa Batanes at Philippine RICE upang tiyakin ang kaligtasan ng maritime territory ng Pilipinas. Ang mga presensyang ito ay nagdudulot ng patuloy na tensyon at pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay at proteksyon ng Pilipinas sa territorial na karagatan. Lalo na ang Batanes ay malapit lamang sa Taiwan na punteriya ding sakupin ng China, kaya dapat lang na mas mahigpit ang pagbabantay sa teritoryong ito ng Pilipinas. Sa timog na bahagi ng Pilipinas, Southern Philippines, may presensya ng mga barko ng China sa timog na bahagi ng Pilipinas, partikular sa mga karagatan ng Tawi-Tawi. Noong 2023, iniulat na ang mga barko ng Chinese Navy ay namataan sa territorial na tubig ng Tawi-Tawi. Bagamat ipinaliwanag ng Philippine Navy na ang mga ito ay nasa innocent passage, ito ay nagdulot ng pangamba sa mga residente dahil sa mga tensyon sa West Philippine Sea sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, Western Philippines. Patuloy ang pagkuha at pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Sa Spratly Islands o Kalayaan Island Group, palaging may presensya ng mga barko ng China. Ipinahayag ng mga mangingisdang Pilipino ang pagkakaroon ng mga barkong Tsino na umaaligid sa kanilang mga pangingisdaan na nagdudulot ng takot at hadlang sa kanilang hanapbuhay, lalo na sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Ang lugar na ito ay isang tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino, ngunit nagkaroon ng matinding presensya ng mga barkong Tsino na nagbabantay at nag-iinspeksyon sa mga mangingisda mula sa Pilipinas, at ang pinakahulin insidente sa Ayungin Shoal ay nangyari ng unang banggain ng Chinese Coast Guard ang Philippine Navy matapos magdeklara at magpatupad ang China noong June 15 ang sarili nilang batas na nagbabawal at aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng di umano'y teritoryo daw nila. Sabi pa ng China, lumabag daw ang Pilipinas sa pangako daw nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boat sa Ayungin Shoal. Sumampa daw ang Chinese Coast Guard sa bangka ng Pilipinas at nag-inspection sa loob. Ayon sa ginawang ito ng China, ito daw ay legal at professional ang ginawa nila. Pero ayon sa source sa ilang balita, hindi lang ganito ang ginawa ng China dahil kinaladkad ng China ang inflatable boat ng Philippine Navy at binutas pa nila ito kahit may mga sakay na sundalo ng Pilipinas. Sundalo ng Philippine Navy ang nagtamo ng mga sugat at ang isa sa kanila ay naputulan pa ng daliri. Bukod sa pagbutas at pagkaladkad sa inflatable boat ng Pilipinas, binasag din daw ng China ang salamin nito at sinira ang makina gamit ang maso. At ang matindi pa ay kinuha ang mga baril at cellphone ng mga sundalong Navy. Ilan lang ito sa mga lugar na pinupuntahan ng mga barko ng China sa ating bansa. Kung tutuusin, napakarami nitong umaaligid at nagmamasid sa paligid ng Pilipinas na animoy lobong umuungal na handang umatake sa bawat bahagi ng Pilipinas. Sa ganitong presensya dapat may strikto at maayos na batas ang ating bansa. Kasi kung wala, ay mauulit ng mauulit lamang ang panghaharas at pambubuli ng China sa ating mga kababayang Pilipino. Ang patuloy na presensya ng mga barko ng China sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China upang palawakin ang kanilang impluwensya at kontrol sa South China Sea, kahit na ito'y kinokondena ng Pilipinas at ng ibang mga bansa sa rehiyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na pagtangka at pag-angkin ng China sa ating teritoryo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.